Good morning. Latest yung version ko.
Ulan. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po kayo masaya, amen? Kung kayo po yung masaya, tayo po yung tumayo, tayo po yung mawit. Christ is my best friend. Christ is my best friend, we see. Christ is my best friend, like a smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. Christ is my best friend, like a smile at the storm. Until He takes me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my best friend, like a smile at the storm. Until He takes me home. So po, dakilang dakilang Diyos, we sing. Dakilang Diyos, makapangyarihan, walang di na magagawa. Dakilang Diyos, makapangyarihan, walang di na magagawa. Mundo ay kanyang magkakayarin, likha niya'y mga bituin. What? Dakilang Diyos, makapangyarihan, walang di na magagawa sa'yo. And ang natin iba'y what was Proverbs chapter 11. Yan na po ba, amen? Amen. Basahin po ng voice po ang verse 1 po. Basahin po ng verse 2 ang verse 2 hanggang umabot po tayo sa last verse po. Verse 1, ready to read. False balance is abomination to the Lord, but the just weight is His delight. Verse 2. When pride cometh, then cometh shame, but only the Lord is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall be destroyed. Riches profit not in the days of wrath, But righteousness delivereth from death. The righteousness of the
perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them, but the transgressors shall take it in their own mountain. When a wicked man dieth, his vexation shall perish, and the hope of unjust men perish. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his head. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. When he goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there shall be. By the blessing of the upright, the city is exalted, but is overthrown by the mouth of the wicked. He that is void of wisdom despises his neighbor, but the man of understanding holdeth his peace. A talebearer reveals secrets, but he that is greedy to fulfill it concealeth the matter. Where no counsel is, the people fall, but on the multitude of counselors there is safety. He that is secret for strangers shall smart for him, and he that hateth courtship is sure. A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. The wicked worketh deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be sure reward. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. He that hurleth forward heart, believing in the Lord, the slashers are high by the way, and the life. Though I have joined in hand, the wicked shall not be punished, but the seed of the righteous shall be delivered. As his will of gold is wise salt, so is the very man without discretion. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. There is that skyward and kisses, and there is that withholdeth against me, that attendeth poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth from me shall receive, and blessing shall be upon the head of him that selleth me. He that diligently seeketh good procureth favor, but he that seeketh mischief it shall come unto him. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Last verse, kamay po tayo, ready to read. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and sinners. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa salita ng Diyos sa umaga. Ating binasa. Dito makita natin sa ating verse 13. Yung verse ng Sobrina. Diba? Verse 30, basahin natin. The fruit Fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. wise. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay isang wise na babae. Okay. Ito tayo naging resources. Kung ikaw naging Sobrina, wise na tayo. Kailangan na magpunan ng sikli ng natin para maging wise. Okay natin kung mag-Sobrina, ngayong umaga, ating pong next verse, ngayong umaga, buksan natin Bible natin sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Praise the Lord, kasama natin si JB ngayong umaga at saka si JB. Colossians chapter 2. Saya natin verse 6. Kanya kaya? Colossians chapter 2 verse 6. Ready? Basa. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, So walk walk ye in him. in Him. Our devotion this morning, the walk of a Soulwinner. Ang lakad ng isang Soulwinner. Ilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa blessing. Salamat po, Panginoon, for night blessings na mga palang panahon, pinagtalo niyo po. Salamat po sa paglayo na po kami ng bagyo po, Panginoon, sa putan ng Pilipinas. Salamat po kami na ang bini na India. Kaya po ang araw po nito, Ama. Itlala niyo pong salita na aming pong kasalanan po our devotion. Yes, po ng lingkod, ang gamitin, ang mga anak po ninyo. Salamat sa bawat isa ng dito. Umaga po, Panginoon, sa our devotion. Patira na nakatunin din po
sa Wednesday. Ibigay po pangangailangan po sila. Kasi biyaya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kayo po yung mga popo. Maraming salamat po. Sa inyo po kayo. Amen. Are you happy this morning? Amen. Salamat sa blessing ng Panginoon. So the walk of a soul winner. So, senior, tayo yung letter W lahat, di ba? Alam natin yung the will, the work, the way, and the walk of a soul winner. Ang lakad ng isang soul winner. Ang tandaan po natin ay ang ating pinapatunguhan ay kung saan tayo lumalakad. Diba? Saan tayo dinadala ng ating lakad. Sabi rin po sa Proverbs, the steps of a good man is ordered by the Lord. Ang lakad ng isang mabuting tao ay ina-order o inaayos ng Panginoon, mga kapatid. So, 4 na bagay, makikita po natin, sabi po ng Bible po dyan, sabi pinasa, as she have therefore received. Number 1, mga kapatid, walk, receive. So, walk, receive. Dapat tayo ay lumalakad na tayo ay may tinanggap. Amen? Amen? Hindi yung lumalakad ka na ikaw ay parang wala. Okay? Remember your conversion. Dapat alalahanin natin yung pagtanggap natin sa Panginoon. Save na ba kayo? Amen? Ang lahat ba ay malinaw na kayo po ay tumanggap sa Panginoon? So when we walk, dapat mga kapatid, we walk, receive. Tayo ay tumanggap na meron tayong kaligtasan. Soul winning, mga kapatid, starts off with a grateful heart. Pag alam mo na meron kang tinanggap, mga kapatid, mamimigay ka. Tama? Dahil ikaw ay tumanggap, mga kapatid, magiging grateful ka, magiging gracious ka, magiging generous ka. Kaya ikaw din naman po ay magbibigay. Ibig sabihin, kung ano po yung tinanggap mo, ay ibibigay mo din naman. Sabi nga ng Bible, ang tinanggap mong walang bayad, ay ibibigay mo din naman walang bayad. Amen? Kaya tayo natutong mag-soul winning kasi may tinanggap tayo. Right? Amen? Yung mga kulto nga, wala naman silang tinanggap, pero nandiyan sila. Pero actually, natin, kasi yung mga manapin yung tubig. The water of a soul winner. Nabulyo din yun. Ganda rin yun. The water of a soul winner. Okay, hot, cold, and lukewarm. So, dito, makikita po natin, mga kapatid, when you are grateful, pag ikaw ay mapagpasalamat sa tinanggap mo, magiging mapagparaya ka eh. Tama ba? Magiging mapagparaya po tayo. Kasi naunawaan natin, kapatid, hindi tayo karapat dapat sa tinanggap natin. We are not worthy of salvation. We are not worthy of Christ. We are not worthy of the love of God. But He made us worthy in the beloved, and He made us accepted in the beloved. Sabi ng Bible, tinanggap niya tayong kaibig-ibig. Hindi ka naman kaibig-ibig. Di ba? Tama? Sino bang kaibig-ibig sa atin? Ang pag isa-isain mo ang tao makilala natin, sasabihin nila yung mga pinakaiinisan nila sa atin. Tama? Praise the Lord, kapatid. Pinagwalang bahala niya po yun. Because of His love. Kaya nga kung ikay tumanggap, kapatid, that must be our walk. Okay? Walk person. And ang paglakad natin, kapatid, meron tayong tinanggap, meron tayong dala-dala. Isa lang ang ating dala-dala, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya alalahanin mo, ikaw ay ligtas, amen? Kaya alalahanin mo, dahil alam mo ikay ligtas, kapatid, kailangan mo mag-akay ng kaluluwa. Kailangan natin mag-soul winning. Kailangan natin lumakad para makapag-akay ng kaluluwa. Okay? Kailangan po natin, pumayo. Oo. Kailangan natin puntahan ang tao sapagkat may tinanggap tayo na kailangan nila. Okay, we receive precious thing that people needs the most. Isang pangailangan ng tao. Interesado lang sa mga materyal na bagay, di ba? Sabi ko nga, pag mayroong mga ayu-ayuda, di ba? Bilis ang tao, makipila, naman. Kasi doon lang sila interesado sa mga bagay na nakikita. Kaya nga tayo na nakakakita sa bagay na hindi nakikita, ay ipakita natin sa kanila. Mamulat ang kanilang mga mata. Unawaan nila ang kaligtasan, mga kapatid, na tinanggap natin. Amen? So the walk of a soul winner. Number 1, walk, receive. Number 2, sabi ng Bible, mga kapatid, sa verse 7, let's read. Rooted,
and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Walk rooted. Dapat ikaw ay inuugatan sa iyong paglakad. Hindi dahil inuugatan ka dahil mabagal. Kasi di ba, may kasabihan, ang bagal mo, naugatan ka na yan. At ibig sabihin tayo po ay nagkumitibay, mga kapatid, man. We are remain in Christ daily. We remain in Christ daily. Buhay natin para tayo pipugatan. Dapat araw-araw na nanatili tayo kay Kristo, kapatid. Okay? Huwag lumingat, huwag malingat, huwag tayo malingat. Okay? Sabagkat pagbigyan natin ng pagkakataon ng Diablo, sabi nga po ay give a devil an inch and he will take a kilometer. Bigyan mo ng pulgada ang Diablo, kukunin niya kilometro. Kasi ang Diablo mapagsamantala. Okay? Dapat rooted tayo. Sa paglakad natin, mga kapatid, tayo po ay inuugatan. Ibig sabihin, tumitibay tayo. Sabi ng Bible, established in the faith. Sabi ng Bible, kung paano tayo natuturuan, tayo po ay nananagana sa pagkakasalamat. Build up. Nabibuild tayo sa ating paglakad. Okay? Kasi pag ikaw ay rooted na, hindi ka, sabi ng Bible, turn not to the right and turn not to the left. You just go forward. Alam mo kasi yung direction mo eh. Gaya yan, Sabado, alam natin direction natin. Amen? Amen? We go to soul winning, rooted ka na eh. Pero kung hindi ka rooted, madali ka lang magbago ng desisyon. Maraming mga Kristyano, di ba ba? Linggo na lang, ang hirap na ng pagdesisyon, sisimba ba ako? Hindi pa rooted yun. Hindi pa talaga inugatan. Mahuna. Mahuna, mababaw pa. Madali pa talaga siyang hugutin. Hindi pa rooted. Gawa nga, kapatid, ang kanilang lakad ay hindi po consistent. Okay? We must be rooted. Dapat ugatan tayo sa kautuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, mga kapatid, if we are filled with Christ, we are overflowing for others. Kung tayo puno kay Kristo, magiging overflowing tayo sa iba. Hindi natin alalahanin lamang yung sarili natin. Hindi natin alalahanin lamang yung sarili natin, alalahanin natin yung iba. Amen? Hindi tayo magsiself-pity. Kahit nga minsan tayo na yung mas dusta. Dusta ba? Tama? Dusta, di ba? Oo. Yung api, kahit at tayo na yung api, kahit at tayo na yung inuusig, kahit tayo na yung hirap, kapatid, hindi pa rin natin iniisip na tayo po yung api. Naisip pa rin natin yung iba. Amen? Because we are filled with Christ. Hindi man tayo filled sa salapi, kahit piso, hindi man tayo filled sa pera, kayamanan, but we are filled with Christ, we are overflowing with others, for others. Mag-overflow ka sa iba. Mananagana ka. Ngayon sabi ng overflow, aapaw. Aapaw pa tayo para sa iba. Diba? Dahil na-filled ka kay Kristo eh. Aapaw ka. Aapaw ang iyong pag-ibig. Aapaw yung ating pagmamarasakit. Aapaw yung ating pagpaparaya. Di tayo nagbumukong sa tabi. Kumawa naman ako. Wala akong namamansin sa atin. Minsan, mga kapatid, i-exapare natin sarili natin eh. Tama? Anong tawag doon? We deprive ourselves. Di ba? We intentionally deprive not that thing na tayo naman po yung ibig kong sabihin na tayo po ay magsusunod. No? Kaya ibig sabihin, iwalin mo sarili mo, mas iisipin mo na yung kapakanan na iba. Kasi bakit? Rooted ka na eh. Di ba? Lugatan ka na. Tamo yung puno na talagang inugatan na, di po ba? Pagdaan ng bagyo, bumagsak na, mamatid, pero mamaya, ang sumilang ng araw, tutubuan. Tutubuan. Magkakasang ka na naman. Okay? Tutubo na naman siya. Mabumunga na naman. Bakit? Rooted na. That must be our walk, kapatid. We must be walk rooted. Lumalakad dapat tayo, kapatid, na ugatan at nauugatan. Dapat lumalalim yung ating ugat, kapatid. Amen? Amen? Okay? Are you being rooted? Sabi ng Bible, rooted and built up with Him.
kay Kristo. So number 1, walk received. Number 2, walk rooted. Okay? Kaya nga, dito makita natin, if we are filled with Christ, we are overflowing for others. Tandaan natin, empty vessel equals empty witness. Empty vessel is an empty witness. Kung tayo po ay empty, kung tayo po ay hungkag, walang laman, lalabas tayo para tayong mga tinatangay lang ng hangin. Kaya madali kang may tangay ng hangin. Ay, mamaya paglabas mo dyan, nakita mo yung barkada mo. Ay, ito nga. Natangay ka na ng hangin. Kasi bakit? Hungkag. Walang laman. But if we are filled, kapatid, rooted ka, hindi ka basta-basta nagbabago na ang desisyon. Firm ka sa iyong desisyon. Okay? Firm tayo sa ating desisyon. Sabi ng Bible yan, mga kapatid, muli, basahin natin. Sa verse 6, ready read, as ye have to walk in Him. Not only walk received, walk rooted. Number 3, walk reflected. We reflect Christ in our walk. Are we becoming Christ? Are we becoming Christ? Yun po yung goal natin bilang soul winner, kapatid. Yung Christ-likeness, dapat nagiging tulad tayo ni Kristo. Amen? Nagiging tulad tayo ni Kristo, mga kapatid. We resemble Christ's character. We resemble Christ's character. Nare-reflect ba pag nakikita ba nila buhay natin, ano nakikita nila? Kapatid, before people will read our Bible, they are reading first our lives. Bago nila mabasa Bible natin, ang unang nabasa nila buhay mo. Kaya kung mabasahin ka, ano mababasa nila? Sino ang makikilala nila pag nobserbada buhay nila dati? Sino yung makikita nila pag binasa nila buhay natin? Ayaw pa rin po ba? Dapat hindi na. It must resemble Christ. It must resemble Christ. Our life. It must be, that must be our goal, mga kapatid. Yan dapat yung ating pong goal. Yung Christ-likeness, mga kapatid. Amen? Okay? May sabi ng Bible, Apostol Pablo, our life is a living epistle. Ang buhay natin ay buhay na panulat. Living epistle. Eh, bago pa matuto ang tawag basa ng Biblia, ang muna yung babasahin ng buhay. Amen? Dahil mga first time na pupunta dito, bago po nila mabasa yung Biblia na, bago ito mabasa ng mag-usap po mo na, makikita nila. Nakikita nila anong meron, anong crowd. Lalo yung mga interesado talaga ay naghahanap ng mga katotohanan. Wala sa mga sinanay, parating sa kaunti pa naman tayo mo. Pero naging interesado talaga siya because she's seeking truth. She's seeking truth. Kaya ewan ko ano nagbigay sa kanyang impression. Pero dumating yan, prayer meeting, ilan lang kami, mga young people nga nandun, di ba? Ang mga nandoon. Mga gusgusin yung people pa. Hindi ko sabihin, sinapter. Hindi na yung picture yun. Yung pinasa ko, nakita yan. Gusgusin pa. Mas pugi pa kay Jaden eh. Pero, ayaw ko anong bigay ng impression sa akin. I believe it is the truth. I believe it is the truth. Yung katotohanan na isa-isayan. Ay dapat ganoon din tayo. Ang makikita ng tao sa atin yung katotohanan. Okay? Praise the Lord mga kapatid sa reflection ng ating Panginoon Jesus. Dapat nasa salangin sa buhay natin. Okay? Dapat yun yung makikita sa buhay natin. Yung karakter ng ating Panginoon Jesus. He is humble, He is honorable, He is honest. Okay? So number 1, walk received, walk rooted, walk reflected. And lastly, mga kapatid, sabi ng Bible, diyan muli natin basahin sa verse 7, ready, read, rooted, Him established in the faith, as yet been taught, abounding therein with thanksgiving, walk relentless. Relentless. Ano yung relentless? Yung walang pagod, walang humpay, walang tigil, walang sawa.
Tandaan natin kapatid, our soul winning is not a sprint. Soul winning is not a sprint. Sprint. Ano yung sprint? Takbuhin. Hindi pagtakbo, kundi it is a walk. Kasi pag ikaw ay natakbo, kapatid, hindi mo makita yung kailangan mo makita. Tama? Amen? Amen? Our journey as a Christ is a race. Okay? Tandaan nyo na, is a race. So, we run the race. As our journey as a Christian. Yung ating lakbay bilang sa Kristiyano, race. May takbuhin tayo, may tatapusin kasi tayo. Kaya nananakbo tayo. But when we walk about soul winning, tandaan po natin mga kapatid, it's not a sprint. It is a walk. Lakad. Kaya nga, literally lakad. Para kita mo yung pangangailangan ng tao. Kasi kung yung kailangan, bilis ka lang ng tao, di mo makikita. Mamaya pagod ka na, wala ka pa lang na soul winning. Diba? Bilis-bilis mo eh. 1 minute ka pa lang, 1 kilometro ka na agad, dahil layo na. Now you walk. You observe people, you see people. You encounter all the people. You confront all the people na masalubong mo. You walk. Diba? Kaya nga, it must be relentless, mga kapatid. We reach the lost consistently. Okay? Inaabot natin, mga kapatid, ang mga wala pa kay Kristo consistently. Okay? Abutin natin sila as much as we can. That must be a walk as our Christian. Okay? As a soul winner. Eh, yung kaibahan, mga kapatid, ng mga Kristiyano lamang at saka soul winner. Amen? Okay? Merong goal. Merong goal sa buhay, mga kapatid. Anong goal? Makapag-akay ng kaluluwa. Sa ating pag-akay ng kaluluwa, mga kapatid, tayo pinakapagbibigay walhati sa ating Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. Isang bagay na hindi natin ipagpapalit. Isang bagay na hindi natin ipagpapalit sa anumang okasyon, kapatid. Diba? Amen? Because we win, mga kapatid, the smile of God. We win the smile of God. You see, Brother Peter, isama ka ngayon. You win the smile of God. Amen? Ikaw, JP, you see, kasama ka ngayon, you win the smile of God. Amen? Di mas maganda tayo po ay nakapagbigay lagi ng smile sa Panginoon. It must be relentless. Huwag natin pagsawaan, kapatid, because this is our life. The life of the church, mga kapatid, is soul winning. Because without soul winning, if the church is not dying, then it's dead. If the church is not dead, it is dying without soul winning. Kung walang soul winning, kapatid, walang simbahan, kung hindi man yan ay patay na, yan ay mamamatay na. Kasi wala nang naakay, wala nang naiimbitahan, wala nang nababautismo, wala nang napapanagtan. Kasi wala nang soul winning. That's the life of the church. Soul winning, mga kapatid. Amen? Kaya nga, dapat yan yung lakad na. Lumakad tayo, may dala tayo. Yung tinanggap natin. Anong tinanggap natin? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Ang kaligtasang libre. Ibahagi naman natin, libre, kapatid, ng walang bayad. Okay? Kaya pupuntahan natin ang tao. Yan, meron tayo ng 2 bago dito. Matutulog sila na may bahagi si Kristo. Kaya gagawin nyo lang kayo, mag-observe lang kayo. Tapahin sa sakin, mag-observe. Araw maganda, matutuloy kayo na mag-akay ng tao. Because we walk received, we walk rooted. We receive the precious thing. We walk rooted by the truth of the Word of God. Doon dapat tayo maging rooted. Okay? Kasi kung rooted ka, mapatid, hindi ka basta-basta na-open, rooted ka na eh. Amen? Hindi ka na basta-basta. Manhid ka na sa offense man. Amen? Manhid ka na sa offense man. Rooted ka na eh. Okay? Pero tinatanggap mo na niya, mga kapatid, bilang hamon. At patuloy na magbabago sa atin. Walk reflected. Okay? We walk reflected. We reflect the character of Christ. We go to the people, mga kapatid, we show to them Christ. Not us. Hindi tayo. Kundi si Kristo. And then lastly, walk relentless. Relentless. Sabihin na,
walang kapagod-pagod, walang kasawa-sawa. Ibig sabihin ay, dire-diretso, consistent. Consistent tayo sa ating ginagawa. Kung meron man tayo bagay na maging consistent tayo kapatid sa pag-aakay ng tayo. Amen? Amen? Dito Saturday, kung may pagkakataon, every time that there is a opportunity with the loss of Christ. Okay? With the loss, meron tayong crop eh. Magbigay ng crop. Diba? Pag-pray natin mga kapatid, sa aming August 21, tarong-taro pa naman, nagkakaroon po tayo ng ministry involvement. Ngayon, lugar natin. Pero magbigyan lang tayo by live stream. Kasi kung pupunta tayo sa San Pedro, ilan na mga punta, gagastos pa tayo. Let's just stay here. Tapos join na lang tayo by live stream. Makita natin kapatid yung mga iba. Wala pang ministry na makapag-involve. Especially in the area of winning the lost programs. Amen? Amen? Ngayong umaga po ay kung makipapalaw doon, siguro dito na kayo mag-survey sa sentro, doon sa area ng sa sentro 1, doon sa doon sa area dyan. Ang pupunta na lang doon kayo, sama-sama rin, kayo magpalaw kayo sa kaya dalawa kayo ni Yohani. Maranya kayo ni Yohani. Kaya dito na lang muna kayo lala. Opo, pagbabae. Marami pwede pupunta sa Borno. Maraming tao po doon. Daming bahay-bahay po doon. Okay. Dami doon. Kaya may bisita doon sa Saturday. Follow up. Na naman i-atake ko na lang kayo doon. Ibaba doon sa Anpo. Tapos naman kayo mag-sorry. Pwede mga boys na rin kayo. Lahat. Okay. Mas malapit-lapit na. Nakasama ba yun sa Sunday 9? Hindi. So, prospect niya. Yung lalaki pastor, internet provided ko na pastor. So, sana din kami pastor sa bahay. Yung babae pastor, sabi nga lang, iba niya. Kung hindi ako maka-attend yung wife ko na lang. Yung wife ko pastor, nagkaroon naman ng meeting. Okay. So, di follow? Next time na lang, sabi ng wife niya. May contact naman kayo, di ba? Kontakin nyo na lang para bukas ma-solve na lang. Hindi na lang kayo mag-solve nyo. Mag-follow pa rin yung lalaki pastor. Okay, so any concern? Ganun din po sa ating mga nakatuling ngayong umaga. Let's go out and bring souls. Especially po yung mga naging bisita nyo. Kaya bago po sa visit niya, sina PJ. Di ba? Mga naging bisita nyo na Sunday. Alam nyo yung mga na-imbitahan. Yan, pagkakataon na sabi ko, sa Ibay Joshua, kasi nahanapan mo yung bakit nila. Diba? Si JB. Sabi ko, Wednesday, tama siya. Okay, so, bumili ka na ng tao. Nagay na dito. Kaya na, hindi na mo papasok ka. Hindi naman tayo napasok. Si Philip nga, wala pa bakasyon na eh. August ka pa no? Pag bakasyon. Kailan kayo nag-bakasyon? March, April. March, April. Apat na buwan. Baka hindi mo na alam ng aralan mo. Apat na buwan ng bakasyon. August pa pasok niya. Pero mag-test year na ito. Nursing ka na. Test year na siya sa St. Paul. Magamit na, papasok na siya. May available pa niya siya sa pangkalan. Alright, so yun po mga kapatid. Sa bawat katuning ngayong umaga, let's have a great Sunday tomorrow. At mga bisita. At Victoria, Kapala. At pasyalan lang namin si Brother Batang sa hospital. May pag-pray lang. At laman naman po yung kanyang kalagayan. Kasi sa may case, confined, may pag-pray po. Okay? Tapos, we'll try to reach out ng mga bagong pamilya, mag-asawa na nakabautis mo Sunday, sila ay madalaw din po.
the Bible study. Alright, sige tayo magsitayo. Tayo po'y mananalangin ngayong umaga. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa blessing na kami po, Panginoon Lee, ay naamunin po mga salita. Diyos buong panahon po, Panginoon Lee. Iwas sa mag-araw, magampanan ng bawang gawain, lalo pag-aakay ng kaluluwa. Kasi po, Panginoon, mga lugar na pupuntahan, ipapalo up, soul winning po, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa. Salamat po sa bawat soul winner. Salamat po, Panginoon. Kay Philip, saka si JB na nakasama ngayong umaga, pagpalain niyo po sila. Kung bakit po nito, ang kanilang matutunan sa kanilang buhay, bilang isang kabataan. Maging sa bawat area po, Panginoon, sa south area, sa west, saka sa north area. Yung mga excitement ng bawat isa sa pag-aakay ng kaluluwa para po sa inyo sa kapatid. Lagi po namin nilig na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. O, selfie tayo dito. Selfie. Selfie. O, find your faces. 1, 2, 3. One more time, 1, 2, 3. Alright, let's go. Ikot ko na lang kayo muna doon. Natin ko lang yan.